Welcome ulit sa ating Wednesday Word. Thank God we're all here. As I was saying kanina, May 27 confirmed dead dito sa nakaraang Tino 1. And gusto kong malaman ninyo na marami talaga tayong napanood ng mga discomfort at mga inconveniences ng mga kababayan natin. Siyempre, yung baboy nila, kalabaw, namatay. Pag nakakita ko ng kalabaw na namatay, inaanod. Naku, umiiyak ang mga may-ari. No? Yung mga baboy na mga nangamatay. Diba nakita yung lumulutang. Yan yung minsan yung mga binhi na ginamit sa pagtatanim ay inutang lang din yun. Ay sosoli mo yun. Yung mga tao, kahit saan ka tumingin, dumadaing. Kahit saan ka lumingon, may nagrireklamo sa buhay. Kumusta ka? Nagrireklamo ka rin ba sa buhay mo? Ikaw ba ay nandoon din sa mga kabilang, sa mga may mga sama ng loob sa nangyayari sa iyo? Alam niyo kung minsan ang hirap mangaral ng salita ng Diyos sa mga taong na biktima ng ganyang mga kalamidad. Parang ang hirap sabihin sa kanila, God loves you. God cares for you. Alam niyo, the best thing to do is to sit down with them and cry with them. Does God really care? Ang Diyos ba ay nagpapahalaga ba sa atin? Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, when God doesn't seem to care, kailan ba ang Diyos ay parang walang pakialam? When God doesn't seem to care. Yan ang pag-uusapan natin yung gabi. Gusto kong pag-usapan natin yung nakatago mong damdamin ngayon. Gusto kong pag-usapan natin yung totoo mong nararamdaman ngayon. So, ito ay kwento ng aklat ng Nehemiah. Nagkaroon ng matinding problema si Nehemiah sa kanyang mga kababayan. Ito ay dahil winasak yung pader ng Jerusalem. At pagkatapos ay sinunog yung pintuan ng Jerusalem. Kaya nung dumating sa kanyang lugar, yung kanyang kapatid ni Hanani, kinuwento ito, sabi niya, nagkawatak-watak na tayo. Napaupo na lang si Nehemiah at siya ay nahapis, umiyak. At lumapit siya sa Panginoon, sinabi niya kung ano yung nararamdaman niya, masama loob niya. Kaya lang ito, nung tuloy pa rin na pagtatrabaho niya doon sa hari, doon sa palasyo. At minsan lang kasi siyang nag-serve ng alak doon sa mahal na hari na malungkot siya kaya naging kapansin-pansin. Bakit ka malungkot? Sabi gano'n ng mahal na hari. Basahin natin ha, sandali lang. Samahan niyo muna ako sa Nehemiah chapter 1. The words of Nehemiah son of Hakaliah in the month of Kislev in the 20th year while I was in the citadel of Susa. Hanani, one of my brothers, sabi niya, si Hanani, isa sa mga kapatid ko, came from Judah with some other men and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. Naging kahiya-hiya yung ating lugar. Sabi niya, the wall of Jerusalem is broken. Sabi niya, and its gates have been burned with fire. Sinunog yung ating mga gate. When I heard these things, I sat down and wept. Nung marinig ko mga ito, napaupo na lang ako at nanangis. I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Ito yung sinasabi ko na kaya na dito didiscuss, binanggit dito yung pananalangin. Since this is Wednesday Word, yung pananalangin ni Nehemiah ay sulyapan natin sandali. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer. Your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. Anong kanyang ginawa? I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly toward you.
We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. So dito, gusto ko lang pansinin ninyo na very unpleasant yung dumating sa kanya. Yung problema na pinagdaanan niya. Kaya dito, ang kanyang nawi ka na lamang, nanangis siya, nung marinig niya sa kanyang kapatid at mga kasamahan ng kanyang kapatid, ng mga kababayan niya na grabe, sira na ang wall of Jerusalem at ang ating mga gate ay sinunog. So, a total wreck. A total wreck had happened to them. So ngayon, ang reaksyon niya, napaupo siya at nanangis. So yun ang nangyari sa kanya. Tapos, nanalangin siya kay Lord. Dami niya sinabi, kasama pagsisisi ng pananalangin niya. Pero gusto ko lang pang usapan natin ay, bakit sa kabila ng grabe ang kanyang pinagdaanan, he was able to survive. Kasi pag tinignan niyo bansang Pilipinas, dami natin pinagdadaanan. Lalong-lalo na noong unang-una na magkaroon ng balita dito na bumagyo, bumaha. Ngayon, grabe naman, super typhoon. At tinamaan na naman ang mga lugar na tinamaan din ng mga pagbaha at mga paglindol. Ngayon, kung ikaw yun, nadoblehan ka, natriplihan ka ng kalamidad, magagalit ka kay Lord. Sasama ba loob mo kay Lord? Susumbatan mo ba ang Diyos? Anong gagawin mo? Marahil hindi tayo yung direct victim. Paano kung ikaw yung nasunugan na, binahana, nilindol na, tapos namatayan pa? Kaya yung mga friends ko na nasa ganung mga lugar, hirap na hirap ako paano kayo encourage eh. Kasi how would you encourage somebody na grabe ang pinagdaanan, pero ikaw safe na safe ka? So how should we start? Number one, start with God's Word. Kasi yun ang ginawa ni Nehemiah. Mag-umpisa ka sa salita ng Diyos. Instead na okay lang umiyak, umiyak nga siya eh. Okay lang magsabi ng mga sama ng loob, okay lang yun, ginawa niya nga yun eh. Okay lang magsabi ka ng sama ng loob sa Diyos. Kung gusto mo, sabihin mo. Gusto mo nga manalangin, sabihin mo lahat yan. Pero gusto kong pansinin niyo yung proper move niya na pagka ikaw ay dinadaanan ng ganitong sitwasyon, na parang, Lord, sobra na itong kalamidad na to. Ayoko na nito. Tumatanggi na tayo. Una-una yung ginawa niya. So you start with God's Word. So paano niya ito ginawa? Samahan niyo ako ha. Nehemiah chapter 1. Ano ang sinabi niya sa verse 5? Ito yung verse 5 ha, sabi niya, Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love. Ayan. Baga, tumawag siya sa Diyos. Diyos na tumutupad sa kanya mga pangako ng pag-ibig. Tapos, those who love Him and keep His commandments. Kumbaga, sa isang katulad ni Nehemiah na dumala sa matinding problema sa kanyang bayan, ay hindi niya nakakalimutan ang mga pangako ng Diyos. Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Alam niyo, isa yan sa pwede mag-comfort sa isang taong sugatan, sa isang taong problemado. Sometimes, nga kung minsan pa nakita ka ng isang taong kahabag-habag ang kalagayan, minsan yung topic lang sa balikat, ang laking bagay na eh. Sometimes the best way to do with that is to cry with the person. Umiyak kang kasama niya, naghahanap yung tao yun ng balikat na maiiyakan. Ito ang nangyari sa kanya. Nagpakatotoo lang siya. Napaupo siya sa sama ng loob sa nangyari sa kanilang bayan. Sinunog. Sinunog yung kanilang mga gate ng Jerusalem. Ang Jerusalem wasak, in other words, no protection at all. Tapos yung mga kasamahan niya doon, nagkalat na. Nangasiwalat. Di na niya alam ngayon kung nasaan ang kanyang mga kababayan. Dito kaya kung ito binabangkit, alam niyo, kaya siya napaiyak. Kasi alam niyo ba si Moses, meron kasing pangako na hindi niya nakakalimutan. Ang sabi ni Moses, kapag kayo ay hindi naging tapat sa akin,
kayo ay magkakalat-kalat, kayong mga Israelita. At binanggit niya yun, ha? Tingnan niyo. Tingnan niyo kung paano binanggit yun uh, nitong si Nehemiah. Sinabi niya yun eh. Tingnan niyo verse 8. Tingnan niyo yung verse 8. Remember the instruction you gave your servant Moses, sabi niya kay Lord. Remember the instruction, Lord, na binigay mo sa aming ninuno na si Moses. Sinabi mo, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Ang sabi mo, Panginoon, sa iyong lingkod na si Moses, na kami ay magkakawatak-watak bilang mga Israelita kapag kami ay hindi naging tapat sa iyo. Ngayon nawasak yung aming wall sa Jerusalem. Walang nang proteksyon. At sinabi ng kapatid ko, nagsingalat na nga sila. Yung aming mga kasamahan, sinunog pa yung aming pader. Ngayon nagkawatak-watak kami. Hindi ba't parang sinasabi ito ngayon, pinapaalala sa amin ng aming ninunong si Moses na kapag kayo hindi naging tapat sa akin, kayo ay magkakawatak-watak. Isa sa mga nakapagbibigay po yan ng paalaala. Kumusta ka na? Hindi mo ba napapansin na parang ka nagdi-disorganized? Pagka ikaw nauumpisa ka nagdi-disorganize ka na sa maraming bagay, isang palatandaan yun na sinabi ni Lord kay Moses, magkakawatak-watak kayo mga Israelita kapag kayo hindi naging tapat sa akin. How is your relationship with the Lord? Ikaw ba na nagiging tapat sa Diyos? Pwede mo kasing tingnan ang buhay mo ngayon. Ano ba? Ako ba ay nananatiling organized kahit maraming pinagdadaanan sa buhay? O ako ay parang nawawala? Parang hindi ko maintindihan na nangyayari sa akin. Parang nadi-disorganize ako. Parang hindi ako okay. Ang sabi ni Lord kay Moses, kapag kayo ay nagkakawatak-watak na, ang pinanggalingan nun ay dahil hindi kayo tapat sa akin. When you see yourself being disorganized, na parang nawawala ka na sa ayos, it's about time to think na baka hindi ka nagtatapat sa Diyos. Tapat na ba tayo sa Panginoon? Na kahit marami tayong mga nararanasang mga discomfort, mga inconveniences sa buhay because of these calamities, do you remain faithful? Nananatili ka pa rin bang tapat? O nagagalit ka sa Diyos? O sumasama ang loob mo sa Diyos? O ayaw mo nang maglingkod kay Lord? O nawawalan ka na ng gana kasi naapektuhan ang maraming bagay sa buhay mo or mga bagay ng material sa buhay mo or families mo, mga relatives mo na very dear to you. Dito sinasabi niya, you start with God's word. When you feel like God doesn't seem to care, remind God of His promises. Inumpisahan niya yun sa salita ng Diyos. Lord, you are the God of the covenant. You are the God of love, Panginoon. You are the God who keeps His promises. Ibinalik niya sa Diyos ang kanyang mga salita. Kapag you feel like God doesn't seem to care anymore, remind God of His promises. Remind God of His faithfulness. Remind God of His words. Kasi alam nyo, the only person who can comfort us during these unpleasant things that are happening is the God who died at the cross. Siya lang na namatay sa krus sapagkat naranasan niya ang lahat ng hirap sa kanyang buhay. Emotionally, he was betrayed by Judas and Peter. Physically, he suffered a lot up to the time he died at the cross. Ano pa? Those he thought na kaya niya pagtiwalaan, anong nangyari? Hindi ba trinaydor siya ni Judas? Ang ibig ko lang sabihin, emotionally, mentally, socially, hinubaran siya sa harapan ng mga tao. Those were betrayal. Anong sasabihin mo ngayon na grabe pinagdadaanan mo? Dinanas ba dinaanan ni Lord? Hinubaran siya habang siya'y nakabayubay sa krus. Tapos tayo, yung mga
dinadanas natin ganito, ang tingin mo parang si Lord wala nang pakialam. Does God really care? Yun na ang tanong mo ngayon. Si Lord ba ay talaga bang uh, iniingatan pa ba ako? Alam mo, kung di ka iniingatan ni Lord, hindi ka na gumising kaninang umaga. Oo, dahil mayroong mga hindi na nagigising. So dito gusto kong pakita sa inyo na when Nehemiah suffered emotionally, when Nehemiah suffered racially, yung kanyang clan ay naapektuhan. Tapos pag tiningnan mo yung kanyang buhay, nananahimik siya doon sa palasyo, doon sa hari, na siya yung cupbearer, na siya yung tagatikim ng lahat ng kakainin, iinumin ng hari. Nananahimik siya eh. Tahimik ang buhay niya eh. Pwedeng ikaw ganun eh. Tahimik ka rin eh. May sarili kang mundong iniikutan, may sarili kang mundong ginagalawan. Biglang may dadating ang isang bang, isang masamang balita na yung bayan natin, ganito ang nangyari. Sinunog ang mga gates. Winasak ang wall of Jerusalem. At yung mga kababayan natin nagkalat na. Sabi mo, Lord, pag kami ay unfaithful, magkakawatak-watak kami. Kami ba ay unfaithful, Lord? Kaya siya natutong magsisi dyan. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Mga kapatid, sometimes we don't blame ourselves when calamity strikes. Pag may kalamidad, parang hindi mo naiisip na may kasalanan ka eh. Kasi ang tingin mo, tapat na tapat ka, napaka-faithful mo. Dito, pagmasdan nyo si Nehemiah, he cried to the Lord. Sinabi niya, Lord, patawarin mo kami. Hindi kami sumunod sa iyong mga utos. Kaya ito nangyari sa amin. At sabi niya, Lord, kayo yung Diyos na tumutupad sa iyong pangako. Kaya kung meron mga nakapagtatanong na kalalagayan natin ngayon, mga nakasasama ng loob na balita, na hindi mo man aminin kahit Kristiyano ka, apektado ka, sana malaman mo na ang lahat kaya naman talagang kontrolin ng Diyos. Kaya lang may mga bagay na may pahintulot siya upang tayo ay magising, mabuksan ng diwa, at maunawaan natin na dapat din natin tingnan ang ating sarili. Sipin mo, Nehemiah, he was staying in a palace at tahimik ang buhay. Biglang may dumating sa kanyang masamang balita. Pwedeng ganun ka eh. Nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, nag-aaral ka, tahimik ang buhay mo. Biglang may dadating na masamang balita, bad. Ano na? Sa sama loob mo? Nagalit ka? Tandaan nyo, ang daming tao sa Biblia na ang reaksyon tama. Kahit pag-aralan natin ang buhay ni Job. Ang sabi ng Bible, hindi pa tapos yung una nagbabalita ng masamang nangyari doon sa kanilang mga hayop. Pero sabi niya, nung mawala ang lahat ng yon, sabi niya, lumabas ako sa mundong ito na walang dala. Babalik din ako sa alabok. Ang ganda ng kanya pananaw. Ito kasi intindido niya na lahat ng meron siya galing sa Diyos. Kaya dito gusto ko lang balikan kayo na instead na magreklamo ka sa mamaan loob mo sa Diyos, magalit ka, tingnan nyo naman, he started with God's word. Lord, you are the God who keeps commandments. Alam niya eh. Kayo yung Diyos na nagkikip ng iyong mga promises. Pinaalala niya lahat kay Lord yun, hindi? Sabi niya, for how many days ako ay nag-mourn. Kung baka mapapasin niyo dito sa kanya, yung mourning niya, yung kanyang pagdadalamhati, may deadline. For a couple of days, siya ay nag-murmur. Ha? Siya ay nagkaroon ng mga masasamang damdamin, kalooban na ibinugan niya lahat kay Lord for quite some time. Pero may deadline yun ha. Hindi yun habang panahon. Tayo minsan 10 years ago na hanggang ngayon hindi ka pa rin makapag-move on. Siya o sandali lang. Nag-move on siya. Yun ang nandun sa Panginoon. Ang totoong nasa Panginoon ay kayang mag-move on. O, di ba? Ito tayo sa number 2. Ang number 2, sabi natin, when God doesn't seem to care, number 1, sabi nga, start with God's word. And number 2, stick with God's word. Ayan.
Manatili ka sa gawain ng Diyos. Stick with God's work. O di ba tinawag siya ni Lord? O sige, bumalik ka sa bayan mo. Ayusin mo yan. Napansin ngayon. Tingnan nyo ha. Dahil medyo malungkot siya nung nag-serve siya ng wine doon sa king, napansin yung kanyang kalungkutan. Ang sabi nga ng mahal na hari, wala ka namang sakit para malungkot ka ng ganyan. Siguradong hindi ang kalungkutan ng katawan, kundi kalungkutan yan ng kalooban. It's a sadness of the heart. Sabi gano'n. Ano ba ang nangyari? Kinuwento niya. Sabi niya, bakit ba ako hindi malulungkot, mahal na hari? Kinuwento niya yung mga nangyaring pangit sa kanilang bayan. O sabi niya gano'n, ano ang gusto mo? Wow! That was the time na sinabi niya, alam niyo ba ang magagandahan ka rito sa ginawa niya? Yung response ni Nehemiah, hindi siya impulsive. Hindi siya agad sumasagot. Kasi nagpe-pray siya ng tamang desisyon kung ano ang kanyang hihingin kasi what is it that you want? And I ask the God of heaven. Ang ganda nun, ano? Hindi agad siya sumagot. Kaya kayong mga girls, pag may naliligaw sa inyo, nasasabihin na, sabi ni Lord, ikaw daw ang kalooban sa akin. Teka muna, kung nagawa kang kausapin ni Lord, kaya din ang kausapin ni Lord. Kaya, talk to the God of heavens, ha, girls, ha? Talk to the God of heavens. Lalo pag pinipilit kang sumagot, teka muna, kakausapin ko muna yung God of heavens. Kaya nanalangin siya at yun na, sinabi niya na kung ano yung kailangan niya and it was all granted. Lahat ng hiningi niya, grinant ni Lord. So hanggang sa nagpatuloy siya, nagpatuloy siya, nagpatuloy siya. At nakuha niya lahat ng request niya, yung connections naroon, yung mga gamit na kailangan naroon. Kaya mapapansin niyo, kung ikaw si Nehemiah, magkakagana ka pa kaya? Ay, bahala na kayo sa buhay dyan. Ay, ang buhay ko ayos na ayos eh. Bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Hindi ko na kayo intindihin. Masyado kayong pabigat. Ganda-ganda na ng buhay ko rito. Babalitaan nyo pa ako ng napaka-bad news. Kayo na mag-ayos ng bayan natin dyan sa Jerusalem. Kayo na mag-ayos dyan ng mga walls. Kayo na mag-ayos ng gates. Kayo na mag-ayos. Ba't ko ba kayo intindihin? Pero hindi ganun si Nehemiah. He stick to God's work. Alam niya kaya nakarating sa kanya yung balita upang isa siya sa maging instrumento para maipatayo muli ang wall ng Jerusalem at yung maitayo yung gate. Kayo, tingnan niyo mabuti. How are you? Do you stick with God's work? Pag sinabi natin God's work ngayon, pinag-uusapan natin God's work, gawain ng Diyos. Ikaw ba pag may pinagdadaanan ay nananatili ka pa rin ba sa gawain ng Diyos? Kung minsan pag tayo may pinagdadaanan, ang gawain ng Diyos, dinadaan-daanan mo na lang. Oo, pagka ikaw may pinagdadaanan, ang gawain ng Diyos, dinadaan-daanan mo na lang. Ayaw mo na, tinatamad ka ng mag-ministry. Ayaw ko na mag-disciple, ayaw ko nang mag-reach out ng mga unbeliever. Bakit? Masama loob mo kay Lord? Galit ka sa Kanya? Gusto mo sumbatan si Lord? Tandaan nyo, wala namang may gusto ng kalamidad. Pero tandaan nyo, si Lord, pag gustong bumuhay ng patay, anytime kaya niyang gawin. God is so powerful that He can do anything. Kung may pinayagan si Lord na ganito, ang ipanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom how to deal with this. Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano po ito maaayos. Lord, please, take care of my emotion na hindi siyang maging dominant against my head. Kung minsan pag meron tayong nararanasang hindi maganda, ang decision natin most of the time is based on your emotion, hindi based sa Panginoon. Lagi nakabase sa nararamdaman, hindi sa kanyang kalooban. Kaya dito gusto kong tingnan ninyo na, may pinagdadaanan, mahirap ang paligid. Kami nga mismo may problema din. Kami may problema sa pera, may problema sa relationship, may problema sa ministry. Lahat tayo meron. Pero huwag kang hihiwalay sa gawain ng Diyos. Huwag mong pagtatampuhan ng Diyos na ang iyong gagawing solusyon ay iiwan mo ang gawain ng Diyos. Stick to God's word. Tingnan niyo si Nehemiah. Nando doon siya sa palasyo, maganda ang buhay niya doon. Iniwan yon. Iniwan ang masarap na buhay at sumama doon sa mga kasama niya upang ayusin ang gawain ng Diyos. Yung God's work. Ano yung God's work? Ito yung
pagsasaayos na, pagpaplano na ng kanilang gagawin para maitayo muli yung wall of Jerusalem at saka yung mga gate na sinunog kung paano ito mapapalitan. Kumusta ka? Di ba? Ang ugali natin pag tayo ay mayroong mga nararanasang hindi maganda sa buhay, isa tinatamad ka mag-ministry. Isang palatandaan yan, wala kang gan. Hindi ka nagpa-participate. Ayaw mong bigyan ng effort ang anumang bagay tungkol sa Diyos dahil sa tingin mo, pinabayaan ka ng Diyos. Who told you? Sana hindi ka na huminga. Sana hindi ka na nakapasok sa trabaho. Eh di sana wala na kayong lahat ng family. Pero the fact that God is still caring for you na hindi mo lang ito mapasubalian, sabihin hindi mo lang ma-deny, talaga naman nagke-care sa atin ng Panginoon, ay minsan inuunahan mo lang ng tampo eh. Kasi may mga gusto kong mangyari sa isip, eh magkaiba nga ang isip mo at isip ng Diyos eh. Sabi ng Bible, yung isipan ng tao hindi katulad ng isipan ng Diyos. My ways are not your ways. Ang pamamaraan ng tao ay nasa lupa. Ang pamamaraan ng Diyos sa langit, ganun kalayo. Magkahiwalay. Kaya hindi talaga magpanagpo dahil hindi magkapanagpo sa sama loob mo kay Lord. Ayaw ka na. Ayaw ka nung mag-ministry. Dito tandaan nyo ha, masarap ang buhay ni Nehemiah, nagpunta siya sa place of inconvenience para igaayusin ang gawain ng Diyos. Tayo minsan baliktad na medyo hindi mo gusto yung nangyayari, kaya iiwan mo muna, pupunta ka sa bakasyon, doon pupunta ka doon sa convenient na lugar, iiwan mo yung gawain ng Diyos. Alam nyo ba, si Yusek, si Claire, ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang spokeswoman, si Castro, at saka si Remulla sa DILG. Ngayon, inaalam nila kung sino yung mga opisyales ng kanyang mga bayan-bayan, mga mayor ng bayan-bayan na nagsilaya sa panahon ng bagyo. Bakit? You're supposed to be there. Hindi kayo dapat umalis. Sa panahon na yan, kayo'y paghuhugutan ng lakas ng inyong mga kababayan, ng inyong mga constituents. Tapos may mga umalis. Eh ngayon, na lista nila, madami pala ang mga umalis na mga mayor. Nagpasarap sa ibang lugar habang bumabagyo. O ngayon, markado sila. Galit si PBBM sa mga ganun. Eh, tinitingnan ko nga, kung minsan tayo ganun din eh. Minsan iiwan mo yung gawain ng Diyos eh. Para lang magawa ang isang bagay na konbinyente para sa iyo. Sana maintindihan nyo itong mabuti, no? Ito, si PBBM galit. Iniwan yung kanilang mga constituents at silang mga opisyales nagsipagbakasyon. Yun ay mga gawain lang sa lupa yun. Ha? Eh how much more ang Diyos na hindi magalit sa atin na iiwan mo yung ministry mo at ikaw yung magpapasarap buhay sa ibang lugar. So kaya ko sinasabi, si Nehemiah, it's the opposite thing. Iniwan yung masarap na buhay sa palasyo ng mahal na hari at nagpunta doon sa lugar na inconvenient para sa kanya. Ano yun? Magbubuhat siya doon ng mga adobe. Ibabalik nila yung wall of Jerusalem. At ibabalik nila yung gate na winasak, na sinunog. Kumusta ka pag may pinagdadaanan ka? Ikaw ba ay nagbabalok na humawalay, sandali sa gawain ng Panginoon, at kayo na lang muna ang bahala dyan? Tandaan nyo, tayo ay inilagay ng Panginoon sa isang gawain at hindi naglagay dyan ay tao lang. Diyos ang naglagay dyan. Kaya dapat lamang yan ay ating pagtapatan. Dito, stick with God's word. Kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit umiiyak ka na, stick with God's word. Huwag mong iiwan ang gawain ng Diyos. Pangatlo, tandaan nyo, yung pagkakatayo ng Wall of Jerusalem at pagkatapos na maiayos ang gate ng Jerusalem, yun ay binuo sa loob lamang ng 52 days with the leadership of Nehemiah.
Kumbaga, hindi siya bumitaw hanggat hindi tapos. Hindi siya umaalis at umaayaw, bahala na kayo dyan, tuloy nyo na lang ha. Alis muna ako. Di. Ano masasabi mo dito kay Nehemiah? Start, stick, pangatlo, stay. Stay with God's will. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. Yung iba, pagkasugatan ng puso, may mga unpleasant things na nangyayari. Ang gusto magrebelde. Ang gusto humiwalay sa kalooban ng Diyos, gagawa siya ng sarili niyang kalooban. At palalabasin na yung kalooban niya ay kalooban ng Diyos. Stay with God's will. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. Huwag kang hiwalay. Tingnan niyo ang nangyari kay Nehemiah. He was able to complete the wall of Jericho. Gusto niyo makita yan? Nasa Nehemiah chapter 6, verse 15 yan. And the wall was completed. Eh anong DPWH? Yung mga korap dyan, hindi ko lalahatin. Hindi pa nauumpisahan. Pinirmahan na ng opisyalis, completed. Ito, actual si Nehemiah. Natapos talaga. At dami pa mga pagsubok dyan. Hindi pa natin pinag-uusapan si Sanballat at si Tobiah. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga panganib na kanilang hinarap. Pero dito, sabi ng Bible, he remained to God's will. Di siya umalis doon. And the wall was completed. Kumusta ka na? Ano ang pinagagawa sa iyo ng Lord ngayong panahon na maraming kalamidad? Huwag mong iiwan ng hindi tapos. Huwag mong iiwan ng hindi ayos. Huwag mong iiwanan ang iyong ministry ng hindi matino. Tandaan nyo, sabi rito ng Bible, and the wall was completed. Sana ganun din tayo. Alam nyo, pagdating natin sa harapan ng Panginoon, hindi pinag-uusapan, hindi itatanong ng Diyos ko ano-ano yung mga inumpisahan. Ang itatanong ni Lord, ano-ano ba ang iyong tinapos? Ano-ano ba ang iyong pinagtapatan na nagkaroon ng katapusan na nakumpleto hanggang sa dulo? Mga kapatid, please, wala namang may gusto ng kalamidad. Walang may gusto ng mga problemang nakikita natin sa paligid. Walang may gusto niyan. But you as a Christian, especially when you becomes a worker or a leader, God is expecting more from you. Nehemiah was a leader. He knows. He knew. God expecting something from him. Isipin mo, iniwan ang convenience ng palasyo at pumunta sa lugar na inconvenient para sa kanya. Humarap ng maraming mga panganib. Humarap sa napakaraming negative criticisms from Sanballat at kay Tobiah. Napigilan ba siya? Hindi. Because it was God's will to complete the wall of Jerusalem. And he stayed up to the point na natapos siya. Mga kapatid, ulitin ko lang, how are you? Sa mga nangyayari sa paligid natin, gusto mo na rin bang huminto sa pagmi-ministry? Gusto mo na rin bang huminto sa mga pinagagawa sa iyo ni Lord? Gusto mo na rin bang umayaw sa mga pinagagawa ni Lord? Kopyahin natin si Nehemiah. Iniwan niya inconvenient palace to go to a place that is full of inconveniences upang gawin ang kalooban ng Diyos, ang tapusin ang wall of Jerusalem at ang kanyang mga gates. Amen? So ulitin ko ulit, when God doesn't seem to care, number one, paano natin umpisahan? Start with God's Word. Number two, stick with God's Word. And number three, stay with God's will. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. At wag na wag kang hihiwalay. Katulad na sinabi ko kanina, kumisan, dahil sa dami ng unpleasant things na nangyayari, wala ka pang pera, wala kang, hindi ay sa finances mo, kumisan, yung
Dahil meron kang pinagdadaanan, yung gawain ng Diyos, dinadaan-daanan mo na lang. Please do. Please do. Tinitingnan ng Diyos ang ating katapatan kahit tayo ay nahihirapan. Let's go to our conclusion. Sa 1 Peter 5:7, merong sinabi si Peter na cast all your cares upon Him because He cares for you. Diyan natin kukunin yung conclusion. I-reward lang natin. If God doesn't care for you, He will not ask you to cast all your problems to Him. Doon natin kinuha yung conclusion natin. If God doesn't care for you, He will not ask you to cast all your cares, all your problems